Hello, welcome sa Mateo Tagalog Recaps. Kung bago ka pa lamang naligaw dito sa aking munting channel, baka naman pwedeng makahingi ng konting suporta. Ito po ay malaking tulong para sa akin at para na rin maging updated kayo sa mga bago kong upload. Maraming salamat po. Si Mother, ang lumitaw sa kanyang kama. Nang mapansin niyang wala ang lalaki, tinawag niya itong, baby. Ngunit hindi siya sumagot. Lumakad si Mother sa paligid ng bahay na tila walang tao. Nang lumabas siya sa veranda para hanapin ang lalaki, bigla itong lumitaw mula sa likod at niyakap siya ng mahigpit. Ang lalaki, na tinatawag na him, ay isang kilalang makata na nagdurusa sa writer's block matapos ang pagkamatay ng kanyang unang asawa. Samantala, sinusubukan ni Mother na pinturahan ang isa sa mga kwarto sa bahay gamit ang iba't ibang kulay. Habang lumalapit siya sa dingding, nakakita siya ng imahe ng isang pusong tumitibok mula rito. Isang tao ang dumating sa bahay ng mag-asawa at kumatok sa pinto. Ang bisita, na tinawag na Man, ay tinanggap ni Him sa kanilang tahanan. Mabait si Him kay Man pero hindi komportable si Mother sa presensya nito. Napunta raw si Man sa bahay dahil akala niya ito ay isang bed and breakfast. Ipinakita ni Him kay Man ang kanyang opisina, na puno ng kanyang mga akda, at inamin ni Man na isa siyang tagahanga ni Him. Ginugol ni Him ang karamihan ng kanyang oras sa pakikipag-usap kay Man, na sinasabing masaya siya na may kausap na nakakagusto sa kanyang trabaho. Bagamat iniidolo rin ni Mother ang gawa ni Him, hinayaan niya si Man na manatili. Gayunpaman, napansin ni Mother na may malalang pag-ubo si Man. Maya-maya, nakita niyang nagsusuka si Man sa banyo. Nang tumingin siya ng mas mabuti, napansin niyang may bahagi ng laman na nawawala sa tadyang ni Man, ngunit tinakpan ito ni Man gamit ang kanyang kamay. Tinanong ni Mother si Him kung kumusta si Man. Kinabukasan, bumaba si Man at sinabing mas maayos na ang kanyang pakiramdam. Ilang sandali pa, muling may kumatok sa pinto. Binuksan ito ni Mother at nakita ang asawa ni Man, na tinawag na woman, na nakatayo sa pintuan. Tinanggap din siya ni Him sa kanilang bahay. Nagpunta sa hiking sina Him at Man, iniwang mag-isa si Mother kasama si woman. Nakakairita si woman dahil sa dami ng tanong, tulad ng kung gusto ba ni na Mother at Him na magkaanak, at sa kanyang interes na pumasok sa opisina ni Him. Ngunit sinabi ni Mother na bawal pumasok doon nang walang pahintulot ni Him. Nagkaroon muli ng matinding pag-ubo si Man nang sila'y bumalik. Sinabi ni Him kay Mother na si Man ay malubha na at nagpunta siya roon upang makilala si Him bago pa mahuli ang lahat. Nang sumunod, biglang pumasok si Man at woman sa opisina ni Him at hindi sinasadyang nabasag ang kristal na bagay. Lubos na nasaktan si Him at pinaalis si Man at woman sa opisina. Pinulot niya ang mga basag na piraso ng kristal gamit ang kanyang mga kamay, hanggang sa damyugo ito. Sinabi ni Mother kina Man at woman na kailangan na nilang umalis, ngunit sa halip na sumunod, pumasok sila sa ibang kwarto at nagkaroon ng maselang tagpo. Matapos ang ilang oras, hindi pa rin umaalis si Man at woman. Napagdesisyonan ni Him at Mother na kailangang paalisan na sila. Habang naghahanda ng umalis ang dalawa, biglang dumating ang mga anak nila, na nagtatalo tungkol sa pamana ng kanilang ama. Galit ang panganay na anak dahil mas kaunti ang natanggap niya kumpara sa kanyang nakababatang kapatid. Lumala ang pagtatalo hanggang sa sinaktan ng panganay ang kanyang kapatid. Sinubukan ni Him na awatin sila, ngunit sa kalagitnaan ng gulo, pinalo ng panganay ang ulo ng nakababatang kapatid, dahilan upang ito'y pumutok at magdugo. Dinala ni Him ang nakababatang kapatid sa ospital, kasama si Man at woman. Naiwan si Mother sa bahay at nilinis ang dugo sa sahig. Subalit, may bahagi ng dugo na hindi matanggal. Nang kanyang pindutin ito, may kakaibang nangyari. Nagsimula itong mag-leak ng dugo papunta sa basement. Nang bumaba si Mother, napansin niyang may dugo na umaagos papunta sa isang bomb ilya, na naging sanhi ng pagkabasag nito. Ang mga patak ng dugo ay nagkalat sa paligid ng dingding. Binuksan ni Mother ang pader at natuklasang may oil tank para sa furnace. Biglang lumitaw ang elder son, na nagtatago sa likuran niya. Tahimik niyang kinuha ang isang bagay at lumabas ng bahay nang hindi nagsasabi ng kahit ano. Nang bumalik ang iba, sinabi ni Him kay Mother na wala na ang younger brother. Inayos nila ang isang burol para kay younger brother, at maraming estranghero ang dumalo upang magbigay ng pakikiramay. Labis na nairita si Mother sa asal ng mga bisita. Nag-away sila ni Him tungkol sa mga bisita hanggang sa nauwi ito sa isang masidhing pagsasama sa gabi. Kinabukasan, sinabi ni Mother kay Him na sa tingin niya ay buntis siya. Lubos na natuwa si Him at muling na-inspire na magsulat. Tinapos niya ang kanyang akda, ipinalathala ito, at agad na nakakuha ng atensyon mula sa maraming tao, kabilang ang isang herald. Habang papalapit na sa kanyang kabuwanan si Mother, nagsimulang dumating ang mga tagahanga ni Him sa kanilang bahay.
Habang naghahanda ng hapunan para ipagdiwang ang tagumpay ni Him, pumasok ang isang babae kasama ang kanyang anak na basa ang pantalon. Pagpasok ni Mother sa banyo, nakita niyang may lalaking umiihi sa lababo. Hindi nagtagal, dumagsa ang napakaraming tao sa bahay, kabilang ang herald na nais makausap si Mother. Habang dumarami ang tao, naramdaman ni Mother ang masakit na presyon na nagdulot ng pagyanig ng bahay. Sa kabila ng kanyang pagsisikap na magtago mula sa mga tao, sinimulan nilang sirain at nakawin ang mga gamit sa bahay. Naging marahas ang iba, habang ang ilan ay itinatali at tinatakpan ng supot ang ulo. Habang naglalakad si Mother sa iba't ibang silid, nakita niya ang herald na walang pakundangang binabaril ang mga tao sa ulo bago ito tumigil upang kalmado siyang kausapin. Sa kalaunan, napatay ang herald ng isang malakas na pagsabog na yumanig sa kwarto. Pumasok ang isang SWAT team, ngunit lumitaw na ang mga tao ay miyembro ng isang pag-anong kulto. Sa gitna ng kabuluhan, nagsimulang manganak si Mother sa opisina ni Him. Ipinanganak niya ang isang sanggol, ngunit ayaw niyang ibigay ito kay Him. Pinilit niya si Him na palayasin ang mga tao. Sa buong araw, niyakap ni Mother ang kanyang anak sa opisina hanggang sa siya ay makatulog. Pagmulat niya, wala na ang sanggol. Kinuha ito ni Him at ipinakita sa mga tao. Pinasa-pasa ng mga tagahanga ang sanggol, ngunit nabali ang leeg nito. Nang marinig ito ni Mother, agad siyang tumakbo sa harapan ng kwarto. Doon niya natuklasang malubhang nasaktan ang sanggol, at kinakain na ito ng mga tao. Sa sobrang galit, sinimulan niyang sirain ang pundasyon ng bahay. Kumuha siya ng isang bubog at sinimulang saksakin at hiwain ang mga tao, ngunit napigilan siya ng leader ng kulto na hinampos siya ng isang kandila. Matinding binugbog si Mother at hinubere ng mga tao, na tinawag siyang ina. Tumakbo si Mother papunta sa basement at natagpuan ang oil tank. Binuksan niya ito at hinayaan ang langis na umagos bago sinindihan ang lighter. Nakiusap si Him na huwag gawin ito, ngunit ibinagsak ni Mother ang lighter. Nasunog ang buong bahay at lahat ng nasa loob, maliban kay Him at Mother, na grabeng nasugatan. Dinala ni Him si Mother palabas ng basement. Tinanong niya si Him kung sino siya, at ang sagot niya ay, ako, at ikaw ay tahanan. Nang tinanong niya kung ano ang gusto nito, sumagot si Him, pagmamahal mo. Sinabi ni Mother na maaari niya itong makuha. Hinugot ni Him ang puso ni Mother mula sa kanyang dibdib, na naging sanhi ng pagbagsak ng kanyang katawan sa abo. Dinurog ni Him ang puso, na naging isang kristal na katulad ng dati niyang pagmamayari. Nilagay niya ito sa gitna ng nasunog na lugar kung saan dating nakatayo ang kanilang opisina. Muling nabuo ang bahay mula sa simula. Sa huli, isang bagong babae ang lumitaw sa kama, tumatawag sa nawawala niyang asawa, baby. At dito nagtatapos ang pelikula.